Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong bata pa kami, si Kuya Joel at ako ang magkasangga sa lahat ng kalokohan. Palaging nasa ilog, umaakyat ng puno at nangunguha ng prutas sa bukid. Wala kaming ibang inaalala noon, kundi kung paano magpapalipas ng araw sa baryo ng mga lola namin sa probinsya. Pero nang lumipat kami sa Maynila, nawala ang lahat ng yon. Nagbago ang buhay namin. Napalitan ng ingay ng syudad ang mga huni ng kuliglig. At ang dati naming malawak na palaruan ay napalitan ng makikitid na iskinita. Ngayong bakasyon, matapos ang 10 taon, babalik ako mag-isa sa baryo para bisitahin ang mga lola namin. Pagbaba ko ng bus, agad kong napansin ang pagbabago. Tahimik ang paligid. Wala ang mga batang tumatakbo sa daan. Wala ang mga tindahang may maiingay na radyo. At higit sa lahat, pakiramdam ko'y may bumabalot na takot sa hangin. Pumasok ako sa bahay ng lola ko at sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap. Pero ramdam ko ang kanyang panginginig. Anong nangyari rito, Lola? Ang tanong ko. Mabilis siyang lumingon sa labas, tila may kinakatakutan. Bago bumulong, huwag kang lalabas pagpatak ng dilim. At kinilabutan ako. Habang iniikot ko ang baryo, unti-unti ko napagtanto kung gaano kalaki ang pinagbago nito. Wala nang mga bata sa lansangan. Maraming bahay ay may bawang at pulang krus sa pinto. Halos lahat ng tao ay nagmamadaling pumasok sa bahay bago lumubog ang araw. May lumapit sa aking matandang lalaki, si Mang Crispin, dating kakilala ng lola ko. Bakit ka bumalik, iho? Tanong niya na may halong kaba. Nagbakasyon lang po ako, ang sagot ko. Umiling siya. Hindi ka na dapat bumalik. Marami nang nawala rito. Bago pa ako makapagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, bigla siyang tumalikod at nagmamadaling pumasok sa bahay niya. Ano ang nangyayari? Kinagabihan, habang kumakain kami ni Lola, napansin kong hindi niya hinahawakan ang karne sa plato niya. Puro gulay at kanin lang ang kinakain niya. Kaya tinanong ko siya, Lola, bakit parang hindi ka na kumakain ng karne? Ang biro ko sa kanya. Napatigil siya. Saglit siyang tumingin sa akin bago marahang sumagot. Huwag ka nang magtanong, apo. Pero napansin kong may kakaibang sugat sa kanyang braso. Mukha itong kagat at may itim-itim na marka sa paligid nito. Parang unti-unting kinakain ng kung anong lason. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumigat ang pakiramdam ko. May mali rito, ang sabi ko sa sarili ko. Nagising ako bandang hating gabi dahil sa isang tunog mula sa labas. Parang may kumakaluskos sa may likod bahay. Dahan-dahan akong bumangon
at lumapit sa bintana. Madilim ang paligid, pero aninag ko ang mga punong nyog na pumapaling sa hangin. At doon ko siya nakita. Isang anino ng taong nakapatong sa itim na bubong ng bahay sa tapat. Nakatayo lang siya roon at walang imik. Nakatingin siya sa kinaroroonan ko. Bigla siyang gumalaw at dahan-dahan niyang inunat ang kanyang katawan. At unti-unti, lumabas ang mahabang kuko mula sa kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makagalaw. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Si Lola nanginginig. Hinila ako papunta sa ilalim ng kama. "Huwag kang gagalaw, Apo," pabulong niyang sabi, habang mahigpit akong niyayakap mula sa sahig. Kita kong bumukas ang bintana at may pumasok. Narinig ko ang mahahabang kuko na dumudunggol sa kahoy na sahig. Parang inaamoy kami ng nilalang. Maya-maya, narinig ko ang isang mahinang bulong. "Bata, gusto kitang tikman." Muntik na akong mapasigaw. Pero bago pa ito lumapit, isang malakas na tunog ng kampana ang umalingaw-ngaw mula sa simbahan. At sa isang iglap, biglang lumabas ng bintana ang halimaw. Bumalik ang katahimikan, pero hindi na ako nakatulog. Kinabukasan, pinagtapat sa akin ni Lola ang lahat. "Hindi na ito ang baryo na iniwan mo noon, Apo," bulong niya habang nanginginig. "Marami nang nawala rito. Kinuha sila ng mga aswang." Nanlaki ang mga mata ko. "Totoo pala ang mga aswang dito, Lola." Marahan siyang tumango. At sa huling pagkakataon, sinabi niya sa akin ang pinakanakakatakot na revelasyon. "Apo, si Kuya Joel mo, hindi na siya umalis ng baryo. Pero hindi mo na siya makikilala." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. At doon ko napagtanto ang isang bagay. Ang aswang na nakita ko sa bubong kagabi ay si Kuya Joel. Malis ako sa baryo kinabukasan, dala ang takot at kaba. Hindi na ako bumalik. Hindi ko na hinanap si Kuya Joel. Pero tuwing gabi, kapag naaalala ko ang baryong yon, naririnig ko pa rin sa isip ko ang huling bulong mula sa dilim. "Bata, gusto kitang tikman." At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.